Hello, Kathleen fans! Sobrang cute ng inyong Kathleen mga kasumberos dito sa inedit ng isang Kathleen fan. So, edited lang po ito ha, lilinawin ko lang po. Pero ang daming nag-comment at saka nagandahan dito. So, bago yung items natin na kung saan na hindi nakalapit nga si Daniel Padilla kay Catherine, kagaya ng sinasabi ng iba na nakalapit daw, hinimas ko daw ang likod. So, hindi po totoo yun. So, mamaya, ididibang po natin. So, bakas ng comments, sobrang ganda, no? Sabi ng mga nag-comment dito, sabi ni Alibay, kahit saang anggulo, talaga bagay sila. Sabi pa rin isang fan mga sombrero, si Aurora Mantog, I love heart Kath din. Sabi niya ganun. Sabi naman ni Claire ni Duber, sobrang bagay. Wow, sobrang bagay. Sabi niya ganun. Then sabi naman niya ulit, no, grabe bagay sobra. Kapag kayo magkatuluyan kayo, maraming blessings darating sa inyo. Mag-husband and wife. Sabi naman ng isa, bakit kaya kayo ganyan, no? Napakabagay niyo talaga, sabi ni Gloria Santos. Sabi naman ni Julieta Engkot, bagay sila ni Alden, no? At Catherine, di ba? Tingnan yung dalawa, totoo magkatuluyan. Sana totoo magkatuluyan. Ang dalawa, parang lovers, no? Parang forever, lovers always. Sabi naman ng isa, si Leia Lucero, sabi niya, wow, grabe, nakakabighani guys, dalawa, super happy package talaga sa lahat. All I can say, you're so blessed, both of you, pinagpala talaga, hindi ko maiisip yung iba nag-express ng negative na emotions, always happy, love each other. Sabi ni Lily Kiban, sabi niya, bagay talaga. Sabi naman ni Lolit De La Torre, wow, Kathleen, pure and genuine. Amen. Merla Montaño, sabi niya, bagay sila, Kathleen forever. Sabi naman ni Neil Arya, bagay both, no? Sana po, no? Sabi ni Nimia Patok, ganda talaga at pogi nitong dalawa, bagay na bagay. So yun po, no? So, talagang sobrang ang cute ng ginawa ng Kathleen fan dito mga customers. And then ito, so itatakal na natin itong sabi niya na nakalapit at nakahawak ng nakahaplos si Daniel Padilla sa likod ni Catherine Bernardo. So hindi po totoo yun. Ito po yung video, hindi po si Ma'am Catherine yung nasa tabi ni Daniel Padilla, kagaya ng sasabi nila na nakahaplos daw sa likod niya. So hindi po siya, no? Tingnan niyo po yung aura, tingnan niyo po yung itsura, yung ng buhok, yung damit. Si Donnie Pangilinan, gaya po nakita niyo, siya po yung kasama ni Kath, no, doon sa may party, no, kung saan po ay nagsasayawan na po sila. So after ng ball mga smart. So hindi po totoo 'yon, no? Marami kasi nakita na parang pinost nila, vinlog mga sus for the sake of views lang siguro, na sabi niya na nakaano si Sir DJ. So takot si Daniel Padilla sa isang Catherine Bernardo ngayon mga sus, because she has done a sweet and peaceful revenge. And si Ma'am Catherine, sabi niya kapag nagpatawad siya, hindi naman ibig sabihin na babalik yung dating kayo, pero magkakaroon na siya ng, however, on the other side, magkakaroon ng distance, or huwag nang ibalik yung dating estado or relasyon mga sombreros, but she has to keep distant. So ito, another picture dun sa may party po ay sina Ma'am Karen Davila at saka si Small Laudy, kasama ang inyong Ma'am Catherine na may wine mga kasombreros. Hindi ko lang isang to, no? Sana po makapag-comment kayo. And then ito, next item natin, nagpa-picture naman sila kasama si Ann Curtis, si Gretchen Folido, at saka ang inyong box office queen, no? Sobrang ang didemure nila mga kasombreros. And then si Nadine Lustre at saka yung Ivy Clinic Babies ay nagpa-picture din po. May sariling booth yung sina Doc Ivy mga kasos, kung kaya nagpa-picture din po sila, no? Si Ma'am Nadine Lustre ay kliyente rin yata ni Doc Ivy mga kasombreros. And then ito, si Papa Alden nag-post ng isang picture ang isang admin mga kasos, ako saan nakapikit ang inyong Pops Alden, baka nagtutulog-tulugan siya. So nagpipikit-pikitan at saka nagtutulog-tulugan mga kasombreros. And then last item natin, sobrang kulit nito, isang fan, yung parang 13 years yung inantay niya para makapagpa-picture, no, kay Ma'am Catherine mga kasombreros sa Pilipinas Got Talent, no. Sobrang nakakatawa story nito, no.
13 years talaga yung inantay niya mga kasombreros, and dream come true para sa isang fan na ito mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating content items ha. Abang-abang pa po kayo sa ating updates. And then, pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay sobrang ganda po nito. Teach me or teach us your law or the Holy Bible or the Word. Psalm 119 verse 68, you are good and do good, referring to God. Teach me your statutes. Sa Tagalog, kay buti mo o Yahweh, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. So, para maintindihan po natin at ma-appreciate ng mas malawak at buo ang Psalm 119:68 mga kasombreros ay it's important to consider yung kanyang context. So, ang verse po na ito ay part ng napakahabang chapter sa Psalm po. And Psalm 119 ang pinakamahabang chapter po sa lahat ng chapters and books sa Biblia. So, sa entire Bible, ito po yung pinakamahaba na chapter. So, more than 176, 150 to 176 chapters siya mga kasombreros, depende sa version po na gagamitin. So, ito po ay, yung psalmist dito ay nag-express ng kanyang deep love for the laws, for the decrees and ways of God. So, yung kanyang salita in general. So, the Holy Bible or the Holy Scripture. The chapter structure highlights various aspects of God's Word and its impact on our lives. It's through God's Word that we find comfort and strength in difficult times. Alam niyo po mga kasombreros, saksi po kayo sa ginagawa kong pag-share ng gospel, and lahat tayo, as I'm always saying, na lahat po tayo ay hindi excuse sa challenges and trials ng buhay. Maliit man yan na problema, malaki man yan, or moderate man yan, or average lang na problema, ay meron po tayong kinakaharap araw-araw. So, kung kaya ito yung reminder sa atin na maging uhaw tayo sa salita ng Diyos, maging uhaw tayo sa kanyang batas, maging uhaw tayo sa kanyang Holy Bible or ng kanyang gospel or ng kanyang good news, because dito tayo nakakahanap ng comfort, ng lakas, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng patience, lahat ng good attributes and promises of God that never fail and that never change. So this chapter was likely written during a time of distress. So King David po ay sinulat ito sa panahon ng kanyang stress na status sa buhay. Kumbaga pa, marami siyang problema, kaliwat kanan ang battles, kaliwat kanan ang trials and challenges and so on. So parang parang nakikipagsuntukan sa challenges ng ng buhay sa yung samista mga kasombreros, and there is that urgent seek para sa Panginoon. So hinahanap niya talaga ang Panginoon, but recognizing God's goodness becomes a source of hope. Yun yung unang yung unang mindset. That is why he wrote, or he was able to write this psalm mga kasombreros. The psalmist's request to be taught more about God's statutes illustrates a desire to deepen his understanding and practice of God's teachings, which are vital to mastering the challenges of life. So, yung ating utak, hindi yan nahasa kapag, kunwari sa school tayo, hindi yan nahasa kapag hindi tayo nag-aaral. Tama? Hindi tayo nagre-review, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagka-practice. Ganon din po ang buhay natin. So, mas lalo tayong tumatatag kapag tayo po ay nakakaranas ng challenges, nakakaranas ng ng trials sa buhay mga kasombreros. So, namamaster natin yun yung vital mastering of challenges ng buhay natin as a whole. This passage becomes relevant for us today as we deal with our own trials. It reminds us to turn our focus on God's character during hard times. So, instead of focusing sa weaknesses natin, let's focus to God and His law. So, let us consider the significance of each component of the verse. So, yung pinakauna, yung himay-himay natin yung verse mga kasombreros, affirmation ang pinakauna dito, kasi yung unang line ay sinabi niya, you are good, nagsiserve po ito ng declaration na ina-acknowledge natin ang Diyos natin ay merong unchanging nature.
So kung kaya sa prayer natin hindi lamang hingi agad. So there is that affirmation, there is that exaltation, there is that thanksgiving muna, no, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at biyaya araw-araw. And yung pangalawa, yung do good, no? Nag-emphasize ito ng God's goodness na hindi siya kumaga pa nadidetach dun sa notion na dahil siya ay mabuti, ang ginagawa niya ay mabuti. Okay? Kung ang puso ng tao ay mabuti, ang lumalabas sa bibig niyan at ang action niyan ay mabuti. Parang ganun lang mga kasambreros. And yung pinaka-final request niya dito ay teach me your statutes na nag-represent ng humility and commitment to learning. So, ang tao, pag ayaw matuto, anak pa, delikado po yan. That is why yung teachable na heart, yung pusong humble, yung pusong gustong magpaturo, no, kagaya ko rin po, no, gusto ko rin magpaturo mga customers. And that is why I'm also studying and reviewing and reading the Word of God and para may apply din po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So yung lessons na present po dito, no, na dapat nating isabuhay mga kasubres ay yung verse na Psalm 119 verse 68 ay nagre-represent ng maraming key lessons actually sa ating buhay na nag-integrate, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So pero ang pinakauna dito talaga mga kasubres ay nagre-revolve siya, umiikot siya sa nature ng Panginoon. So since mabuti ang Panginoon, we fully comprehend that God is good and yung ginagawa rin niya and promises niya ay para sa ating kapabuti. Yung tatay natin dito sa lupa, yung ating magulang, yung ating asawa, hindi yan mag-a-advise, hindi yan gagawa ng ikakasama natin. Always mabuti. So how much more yung Diyos natin na consistent at saka holy at saka hindi nagbabago yung kanyang nature mga kasambreros. So napakaganda actually ng verse na ito, no, nag-remind sa atin ng kabutihan ng Diyos araw-araw mga kasambreros. No, napapansin niyo hindi lang isang verse at saka word of God ang ina-upload natin sa YouTube channel natin. So ito po ay nag-nurture din po ng ating mga character na sa bawat panahon, sa bawat season, sa bawat circumstance ng ating buhay, may Diyos tayo mabuti and His goodness is unchanging and unwavering. Alright, sinamang po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, good, and the source of good, and the source of laws and statutes in word and the holy scriptures, the good news, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sumerasan, kapantasan, paalam po. Blessed Sunday, everyone.